Mawalang galang na po, Mrs. Solis. Pero paano ko tatanggapin ang bangkay ng asawa niyo kung ayon sa record namin, nailibing na siya 3 buwan na ang nakakalipas? At ang nakapirma sa huling serbisyo ay walang iba kundi ang sarili kong anak. Nanigas ang buong katawan ni Corazon habang nakatitig sa screen ng computer sa reception desk ng Eternal Peace Funeral Home. Ang malamig na aircon sa loob ng opisina ay tila naging kasing lamig ng mga bangkay na nasa kabilang silid. Sa labas, ang malakas na buhos ng ulan sa Quezon City ay humahampas sa mga bintana, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa silid. Anong sinasabi niyo, Madam Corazon? Nanginginig ang boses ng biyudang si Aling Rosa. Ngayon lang namatay ang asawa ko. 1 linggo siyang nakaratay sa ospital. Paano maililibing siya 3 buwan na ang nakaraan? Narito ang death certificate. Kakapirma lang ng doktor kaninang umaga. Humarap si Corazon sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Ang Eternal Peace ay itinayo nila ng kanyang yumaong asawang si Ricardo, 30 taon na ang nakakalipas. Sa loob ng 3 dekada, ang pangalang Corazon ay naging simbolo ng katapatan. Sila ang takbuhan ng mga mahihirap sa lungsod dahil sa itinatad nilang Kwi Hausu Kongdong, isang pondo para sa mga pamilyang walang-wala. Pero sa harap niya, isang malaking pagkakamali ang bumubutas sa dangal ng kanilang negosyo. Muling ang tiningnan ang digital signature sa system. Nestor Garcia, ang kanyang nag-iisang anak. Sandali lang po, Aling Rosa. Baka may error lang sa system namin. Pilit ng ngiti ni Corazon, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula ng kabahan. Hayaan niyo po. Ipaghahanda ko na ang pinakamagandang pwesto para sa asawa niyo. Huwag po kayo mag-alala. Nang makaalis ang biyuda para asikasuhin ang bangkay sa labas, agad na pumasok si Corazon sa opisina ni Nestor. Doon, nakita niya ang kanyang anak na abala sa pagtitig sa kanyang cellphone habang ang asawa nitong si Maureen ay nag-aayos ng kuko sa tabi. Nestor, ano itong nakita ko sa system? Halos pasigaw na tanong ni Corazon. Bakit may record tayo na nailibing na si Mang Ambo Solis noong Marso pa? 3 buwan na ang nakakalipas. At ikaw ang pumirma sa dokumento. Bahagyang nagulat si Nestor. Ngunit mabilis na napalitan ang kanyang mukha ng iritasyon. Lumingon siya kay Maureen bago tumingin sa kanyang ina. Nay, ang tanda-tanda niyo na talaga. Siguro nagkamali lang kayo ng input. Baka kapangalan lang ni Mang Ambo. Depensa ni Nestor. Masyado kayong stressed sa trabaho. Kaya nga sinasabi namin sa inyo ni Maureen na mag-retire na kayo, di ba? Huwag mo akong idaan sa ganyan, Nestor. Alam ko ang binabasa ko. Niloko mo ba ang pamilya Solis? Kinuha mo ba ang pondo nila kahit hindi pa sila namamatay? Humakbang palapit si Maureen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Mama, mawalang galang na po. Pero masyado na kayong nagiging makakalimutin itong mga nakaraang linggo. Nakalimutan niyo na ba nung isang araw? Hinanap niyo ang susi ng vault. Yun pala ay nasa bulsa niyo lang. Baka pati ang record na yan ay bunga lang ng pagod niyo. Hindi ako ulyanin, Maureen. Alam ko kung anong nakita ko. Giit ni Corazon. Nestor, ipakita mo sa akin ang physical records ng Marso. Na yun din. Nay, nasa main server yun sa Manila office. Bukas na natin tingnan. Sagot ni Nestor habang pilit na inaakay ang ina palabas. Magpahinga na kayo. Kami na ni Maureen ang bahala rito. Huwag niyo nang guluhin ang isip niyo. Pilit na lumabas si Corazon. Ngunit ang kanyang kutob ay hindi mapakali. Alam niyang may itinatago ang dalawa. Nung nakaraang buwan, napansin niyang madalas mag-away ang mag-asawa tungkol sa pera. Kahit na ang Eternal Peace ay kumikita naman ng maayos. Naghintay si Corazon hanggang sa lumalim ang gabi. Nang masiguro niyang umalis na ang sasakyan ni Nestor patungo sa kanilang kondo, dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng Nyatang Le. Ang amoy ng mga bulaklak at formaldehyde ay tila mas lalong bumigat. Gamit ang kanyang sariling susi, binuksan niya ang cabinet sa ilalim ng desk ni Nestor. Isang lugar na sinabi ni Nestor
na siya lang ang dapat gumalaw. Nanginginig ang mga kamay ni Corazon habang binubungkal ang mga folder. Doon, sa ilalim ng mga resibo ng kabaong, nakita niya ang isang makapal na sobre. Hindi ito tungkol sa mga serbisyo sa patay. Binuklat niya ang unang papel. Urgent Notice of Liquidation. Mula sa isang cryptocurrency trading platform. Nakalista ang pangalan ni Nestor at ang halagang nawala sa kanya. 5 milyong piso. Halos himatayin si Corazon. 5 milyon? Iyon ang eksaktong halaga na dapat ay nasa Key House Subcontinent para sa mga mahihirap. Sa ilalim pa ng sobre, may nakitang listahan si Corazon. Listahan ng mga pangalan ng mga taong patay na ayon sa system ni Nestor. Ngunit ang katabi ng bawat pangalan ay may nakasulat na Pending Departure, Reuse Slot. Napahawak si Corazon sa kanyang bibig para hindi makasigaw. Nauunawaan na niya ang lahat. Ang kanyang anak ay hindi lamang nagnanahaw ng pera. Binenta ni Nestor ang iisang slot ng hantungan sa maraming pamilya, umaasang hindi sila sabay-sabay na mamamatay. Isang sugal sa gitna ng kamatayan. Biglang bumukas ang ilaw sa pasilyo. Mama, akala ko ba natutulog na kayo? Nakatayo si Maureen sa pintuan, malamig ang titig at may hawak na baso ng tubig. Sa likuran niya, anino ni Nestor na tila isang lobo na nag-aabang sa dilim. Sa sandaling iyon, alam ni Corazon na hindi lang ang kanyang negosyo ang nasa panganib, pati ang kanyang sariling buhay ay tila nakaburol na rin sa sarili niyang tahanan. Nanigas ang mga kamay ni Corazon habang hawak ang mga dokumento ng pagkakautang ni Nestor. Ang bawat papel ay tila nagbabaga, sinusunog ang kanyang pag-asa na ang lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Maureen na nakasandal sa hamba ng pinto, habang si Nestor naman ay dahan-dahang lumalapit. Ang muka ay balot ng aninong hindi niya matukoy kung galit ba o takot. Mama, anong ginagawa niyo sa gamit ko? Mahinang tanong ni Nestor, ngunit ang boses niya ay may talim na hindi pa naririnig ni Corazon noon. Nestor? Ano ito? Nanginginig ang boses ni Corazon habang itinaas ang sobre. 5 milyong piso? Ginamit mo ang pera ng Key House Su? Ang perang pinaghirapan namin ng papa mo para sa mga nangangailangan? At bakit may mga listahan dito ng mga taong pinapalabas mong patay na? Mabilis na lumapit si Nestor at marahas na hinablot ang sobre mula sa kamay ng kanyang ina. Hindi niyo naiintindihan, Nay. Investment yon. Akala ko ay lalago ang pera para mapalaki natin ang eternal peace. Sinong mag-aakalang babagsak ang merkado? Investment? Ang tawag dito ay pagnanahaw, Nestor. Sigaw ni Corazon. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng sakit. At ang pagbebenta ng iisang slot sa maraming pamilya, Diyos ko, Nestor. Kaluluwa ng mga tao ang pinaglalaruan mo. Kapag nalaman ito ng mga otoridad, hindi lang negosyo natin ang mawawala. Mabubulok ka sa kulungan. Huwag kayong sumigaw, Mama. Baka marinig kayo ng mga tauhan sa labas. Malamig na sabat ni Maureen. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Nestor. Tila ba pinapakalma ang isang asong handang mangagat? At sino maniniwala sa inyo? Tingnan niyo nga ang sarili niyo. Madaling araw na, nandito kayo sa opisina, nagkakalkal ng gamit, at kung ano-anong imahinasyon ang nabubuo sa isip niyo. Imahinasyon? Hawak ko ang ebidensya, Maureen. Aling ebidensya, Mama? Ngumisi si Maureen at itinuro ang kamay ni Nestor. Sinunog ni Nestor ang sobre gamit ang lighter sa ibabaw ng desk. Pinanood ni Corazon ang mga papel na unti-unting naging abo, kasama ang katotohanang hawak niya kanina. Nay, kailangan niyo na talagang magpahinga, sabi ni Nestor. Ang kanyang boses ay tila bumalik sa pagiging mapagmahal na anak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Masyado na kayo nilalamon ng lungkot mula nang mamatay si Papa. Nakakakita na kayo ng mga bagay na wala naman talaga. Baka psychosis na ito, ang sabi ng doktor sa TV.
Normal lang daw yan sa mga biyudang katulad nyo. Hindi ako baliw. Alam ko ang nakita ko. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng dalawa. Sa pilitan siyang inakay ni Nestor palabas ng opisina at dinala sa kanyang silid sa itaas ng Nyatang Le. Doon, mabilis na kumuha si Maureen ng isang maliit na puting tableta mula sa isang bote ng bitamina. Inumin niyo muna ito, Mama, para gumaan ang pakiramdam niyo at makatulog kayo ng mahimbing, utos ni Maureen. Ayoko, hindi ako iinom niyan. Nay, please, para sa amin. Pagsusumamo ni Nestor, may kasama pang peking luha sa kanyang mga mata. Ayaw naming makita kayong nagkakaganyan. Inumin niyo na ito para bukas ay maayos na ang lahat. Dahil sa pagod, puyat at matinding giyera ng emosyon sa kanyang loob, naramdaman ni Corazon ang panghihina. Sa huli, tinanggap niya ang gamot at uminom ng tubig. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang talukap. Ang mundo ay nagsimulang umikot at ang huling nakita niya bago tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang mag-asawang Nestor at Maureen na nagbubulungan sa gilid ng kanyang kama, tila mga buwitreng naghihintay ng kanyang huling hininga. Kinabukasan, nagising si Corazon na tila lulutang-lutang ang kanyang isip. Ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila masyadong matalas. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelly. Mama, gising na pala kayo. Tanghali na po. Nakangiting bungad ni Maureen habang pumapasok sa silid. May dala itong tray ng pagkain. Nasaan si Nestor? Mahinang tanong ni Corazon. Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa system. Ang record ni Mang Ambo. Kumunot ang noo ni Maureen. Mang Ambo? Sino yun, Mama? Kanina pa kaming umaga naghihintay ng kliyenteng nagngangalang Solis. Pero wala namang dumarating. Baka po napanaginipan niyo lang. Hindi, nandito siya kahapon. Kausap ko siya. Mama, wala po. Mahinahong sabi ni Maureen habang inilalagay ang tray sa lamesa. At nga pala, hinanap niyo raw ang inyong wedding ring kagabi. Sabi niyo ay nawawala. Pero heto nasa ibabaw lang ang lababo sa banyo. Masyado na po kayong malilimutin. Napatingin si Corazon sa singsing na dala ni Maureen. Sigurado siyang suot niya yon kagabi. Paano mapupunta yon sa banyo? Sa buong maghapon, naramdaman ni Corazon ang unti-unting pagguho ng kanyang realidad. Ang bawat bagay na alam niyang totoo ay itinatanggi ni Nestor at Maureen. Ang mga folder na nakita niya kagabi, wala na sa cabinet. Ang record sa computer, malinis at walang error. Ang mga tao sa Nyatang Le ay tumitingin sa kanya ng may awa. Tila ba may sinabi na sa kanila si Nestor tungkol sa kanyang kondisyon? Gabi na nang muling bigyan siya ni Maureen ng gamot. Supplement niyo po ito, Mama. Pampakapit ng memorya. Nang makaalis si Maureen, tiningnan ni Corazon ang gamot sa kanyang palad. May napansin siyang kakaiba. Ang tableta ay may maliit na markang LZ. Gamit ang kanyang lumang cellphone, palihim niyang hinanap sa internet ang kahulugan ng marka. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang resulta. Hindi yon bitamina. Yon ay isang uri ng malakas na antipsychotic drug na ginagamit para sa mga pasyenteng may severe schizophrenia, na ang side effect ay ang pagkakaroon ng confusion, matinding antok, at pansamantalang pagkawala ng alaala. Doon na intindihan ni Corazon ang tindi ng kataksilan ng kanyang anak. Hindi lang siya ninanakawan ng pera, unti-unti siyang nilalason ng mag-asawa para magmukhang baliw. At kapag naniwala na ang lahat na wala na siya sa katinuan, madali na nilang makukuha ang lahat ng pag-aari niya, kasama na ang kanya na tanging alaala niya sa kanyang asawa. Napahawak si Corazon sa kanyang dibdib. Ang lason ng pagdududa na pilit na itinatanim sa kanya ay naging lason ng katotohanan. Kailangan niyang lumaban. Ngunit paano siya mananalo kung ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ituturing na lamang na bahagi ng kanyang pagkabaliw? Sa labas,
narinig niya ang hila ng kwantay sa pasilyo. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan dahil sa serbisyong ibinibigay niya. Ngunit na yon ay tila tunog na ng kanyang sariling libing. Mabigat ang katawan ni Corazon. Tila bawat hakbang niya ay may nakagapos na kadena. Ngunit ang kanyang isip ay gising na gising, isang talim na pilit na hinahasa sa gitna ng kadiliman. Nang gabing iyon, nang pumasok si Maureen dala ang baso ng tubig at ang puting tableta, hindi na nagmatigas si Corazon. Tinanggap niya ang gamot, inilagay sa ilalim ng dila, at uminom ng tubig sa harap ng manugang. "Mabuting bata!" Nakangising sabi ni Maureen bago hinaplos ang pisingi ni Corazon. Isang haplos na tila gumagapang nauud sa balat ng matanda. "Matulog na po kayo, Mama. Hayaan niyo kaming mag-alala sa lahat." Nang masiguro ni Corazon na nakalabas na si Maureen at narinig ang pag-lock ng pinto mula sa labas, agad ding iniluwa ang tableta. Dinuraan niya ang sahig at mabilis na nagmumog sa banyo. Kahit nang inginig ang mga daliri, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas mula sa mga nakaraang araw na siya ay laging tila tuliro. "Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong pamamahay," bulong ni Corazon sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa anak, ngayon ay puno ng determinasyon. 2:00 ng madaling araw. Gamit ang isang maliit na flashlight at ang ekstrang susi na itinago niya sa ilalim ng tile sa banyo, dahan-dahang lumabas si Corazon. Kabisado niya ang bawat sulok ng eternal peace. Alam niya kung aling bahagi ng sahig ang tumutunog at kung aling pinto ang may kalawang. Bumaba siya patungo sa bodega ng mga kabaong, ang lugar kung saan iniimbak ang mga premium oak at metal bronze na coffins para sa mga pamilyang nagbayad ng malaki sa Ki Ho Su Kong Dong. Ngunit pagdating niya roon, ang kanyang hininga ay tila naging yelo. Ang mga kabaong na dapat ay gawa sa mamahaling kahoy at bakal ay wala na roon. Sa halip, ang nakasalansan ay mga mumurahing plywood na pininturahan lamang ng kulay ginto para magmukhang mamahalin sa malayo. Kumatok si Corazon sa isa sa mga ito. Tunog lata, marupok. "Diyos ko, Nestor," napahawak si Corazon sa kanyang dibdib. Hindi lang pundo ang ninanakaw ng kanyang anak, pati ang huling dignidad ng mga patay ay binaboy nito. Ang mga pamilyang naghirap mag-ipon para sa marangal na hantungan ay binibigyan ng mga kabaong na malamang ay mabubulok sa loob lamang ng ilang buwan sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy si Corazon sa likurang bahagi ng bodega, sa itaas na palapag kung saan nakatago ang mga old-school ledgers na hindi pa digital. Alam niyang dito pa rin nagtatala si Nestor ng totoong inventory para hindi ito malito sa kanyang mga pandaraya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga sirang silya, nahanap niya ang hinahanap, ang Master List of Reuse Plots. Nang buklatin niya ito, halos masuka si Corazon. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangalan ng mga kliyente. Ang mga slot sa sementeryo na pag-aari ng Eternal Peace ay ibinebenta ni Nestor ng 3 hanggang 4 na beses. Ibig sabihin, ang isang libingan ay pagpapatong-patungin ang mga patay. Isang iligal at immoral na gawain na magpapasara sa negosyo nila sa loob ng isang araw kapag nalaman ng gobyerno. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan niya ay ang isang folder na may tatak na House Liquidation at Guardianship Transfer. Binasa ni Corazon ang dokumento. Nakahanda na ang lahat. Nakasulat doon na dahil sa progressive dementia ni Corazon Garcia, inililipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagpapasya at ang pag-aari ng kanya at Nyatangle sa kanyang nag-iisang anak na si Nestor Garcia. Ang petsa ng pagpirma? Nakatakda sa susunod na linggo. "Mama, bakit gising pa kayo?" Ang boses ni Nestor ay umalingonggaw mula sa hagdanan. Ang liwanag ng flashlight nito ay tumama sa mukha ni Corazon. Mabilis na itinago ni Corazon ang folder sa kanyang likuran, pilit na ginagaya ang hitsura ng isang taong lito at nawawala.
Pinayuyan niya ang kanyang mga balikat at hinayaan ang kanyang mga mata na maging tila walang pokus. Nestor, anak, nasaan ang papa mo? Garalgal na tanong ni Corazon, ginagamit ang bawat hibla ng kanyang lakas para magmukhang ulyanin. Akala ko ay narinig ko siyang tumatawag sa akin dito sa baba. Sabi niya ay may nakalimutan siyang kabaong... Lumapit si Nestor. Ang mukha ay puno ng pagkairita na may halong kaba. Nay, patay na si Papa. Ilang taon na. Kita mo? Sinasabi ko na sa inyo, lumalala na ang sakit nyo. Hinawakan ni Nestor ang braso ni Corazon, medyo mahigpit. Halina kayo sa itaas. Delikado rito sa bodega, baka mahulog kayo. Maureen! Maureen, gising! Ang mama, nag-eeskapo na naman. Dinala siya pabalik sa silid. Doon, sinalubong siya ni Maureen na may matalim na tingin. Ito na ba ang sinasabi ko, Nestor? Sabi ni Maureen habang pilit na pinauupo si Corazon. Hindi sapat ang isang tableta. Kailangan na nating kausapin si Attorney Lopez bukas. Hindi na natin mahihintay ang susunod na linggo. Baka kung ano pang gawin ng mama mo sa sarili niya o sa atin. Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Malamig na sagot ni Nestor. Ayoko nang ma-stress sa ganito gabi-gabi. Nang maiwan si Corazon sa silid at muling marinig ang pag-lock ng pinto, napaluha siya sa galit at pait. Ang kanyang anak ay hindi lang nagnanakaw. Handa na itong itapon siya sa kangkungan para lamang sa pera. Ngunit sa kabila ng luha, may isang bagay na hindi alam ni Nestor. Nakuha ni Corazon ang maliit na susi ng vault ni Nestor mula sa ibabaw ng lamesa nito nang hindi napapansin habang inilalabas siya ng silid kanina. Akala niyo ay mahina na ako, bulaw ni Corazon habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pero nakalimutan niyo yata, ako ang nagturo sa inyo kung paano lumakad. At ako rin ang magtuturo sa inyo kung paano bumagsak. Ang Eternal Peace ay naging isang laro ng pusa at daga. At sa gabing iyon, nagsimula ng magplano ang biktima kung paano magiging mangangaso. Maaga pa lang ay nabulabog na ang katahimikan sa loob ng Eternal Peace. Hindi dahil sa dagsa ng mga kliyente, kundi dahil sa pagdating ng isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na leather briefcase at may suot na salamin na tila ba lahat ng tinitingnan niya ay isang pasyenteng may malalang karamdaman. Nay, gising na po kayo. Narito si Dr. Aranas, isang family friend at espesyalista, bungad ni Nestor habang binubuksan ang kurtina sa silid ni Corazon. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa mukha ni Corazon na agad namang nag-acting na tila lito at masakit ang ulo. Anong ginagawa ng doktor dito? Tanong ni Corazon. Pilit na ginagaralgal ang boses. Wala akong sakit, Nestor. Ang kailangan ko lang ay ang records ng Marceau. Bakit ba ayaw niyo ipakita sa akin? Sa gilid ng pinto, nakita ni Corazon si Maureen na may dalang tasa ng tsaa. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. Mama, yan na naman po kayo. Yan ang dahilan kung bakit narito si Dr. Aranas. Malambing na sabi ni Maureen. Ngunit ang bawat salita ay tila lason. Ipinapasyal niyo ang isip niyo sa mga bagay na hindi naman totoo. Ang records po ay maayos. Kayo lang po ang hindi. Naupo si Dr. Aranas sa tabi ng kama. Magandang umaga, Madam Corazon. Kamusta po ang tulog niyo? Nakakakita pa rin ba kayo ng mga bagay na wala rito? Gaya ng anino ng yumaong asawa niyo? Nanggigil si Corazon sa loob-loob niya. Alam niyang binayaran ang lalaking ito para gumawa ng peking diagnosis. Bakit niyo tinatanong ang tungkol kay Ricardo? Ang asawa ko ay nasa langit na, pero ang Eternal Peace ay binababoy ng sarili kong dugo. Ayan po, doktor, sigaw ni Maureen. Biglang lumapit at itinaas ang kanyang cellphone. Ganyan po siya gabi-gabi. Nagagalit ng walang dahilan, nanunumbat,
at kung ano-anong imahinasyon ang sinasabi tungkol kay Nestor. Hindi imahinasyon ang 5 milyong piso na nawala sa kwi, sigaw ni Corazon. Tumayo siya mula sa kama. Hindi imahinasyon ang mga plywood na kabaong na pinalalabas niyong oak. Sa labas ng silid, narinig ni Corazon ang mga bulungan. Nakita niya sa siwang ng pinto ang ilan sa kanilang mga tauhan at si Aling Rosa, ang biyuda mula sa unang kabanata, na bumalik para pirmahan ang huling kontrata. Lahat sila ay nakikinig. Lahat sila ay nakakarinig sa kanyang pagwawala. "Mama, please! Huminahon kayo!" sabi ni Nestor, akmang hahawakan ang kanyang ina. "Nakahanda na ang dokumento. Ang kailangan lang namin ay ang inyong pirma para mailipat ang pamamahala sa amin ni Maureen. Para hindi na kayo ma-stress sa ganito." "Hinding-hindi ko pipirmahan yan." Buong lakas na tinabig ni Corazon ang tasa ng tsaa na hawak ni Maureen. Nabagbag ang tasa sa sahig, tumalsik ang mainit na tubig. "Aray, Nestor, ang mama! Sasaktan niya ako!" tili ni Maureen, bagaman hindi naman siya natalsikan. Mabilis na kinuha ni Dr. Aranas ang kanyang notepad at nagsimulang magsulat ng mabilis. Aggressive behavior, auditory and visual hallucinations, severe paranoia. "I'm afraid, Nestor, that your mother is a danger to herself and to the people around her. She needs institutionalized care and a legal guardian immediately." Nanigas si Corazon. Ang hiya, kahihiyan na nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga tauhan at ni Aling Rosa ay tila isang malubang sugat. Nakita niya ang pag-iling ni Aling Rosa. Ang muka ay puno ng awa para sa baliw na si Corazon. "Doktor, pirmahan niyo na ang preliminary assessment," sabi ni Nestor, na halatang nagmamadali. "Attorney Lopez is waiting in the lounge. We need to finalize the guardianship papers today." "Sandali lang," sigaw ni Corazon, pilit na kumakalma. Kung pipirma ako, hahayaan niyo na ba akong manatili rito sa bahay? Hahayaan niyo na ba akong makita ang mga anak ko?" Nagkatinginan si Nestor at Maureen. "Siyempre, Mama. Pero kailangan namin protektahan ang eternal peace. Pirmahan niyo na ito para matapos na ang lahat ng gulo." Nang makaalis ang doktor at ang mag-asawa para pag-usapan ang mga susunod na hakbang, naiwan si Corazon sa silid. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng basag na tasa. "Akala niyo ay nakuha niyo na ako," bulong ni Corazon. Ang kanyang galit kanina ay bahagi ng kanyang plano. Pinakita niya ang gusto nilang makita para hindi sila magsuspetsa na may mas malalim siyang alam. Kinuha niya ang maliit na vault key mula sa loob ng kanyang medyas. Alam niya kung nasaan ang vault ni Nestor. Nasa loob ng lumang kabaong sa silid ni Ricardo. Ang lugar na hindi kailanman binubuksan ng mag-asawa dahil sa takot sa multo. "Ricardo, tulungan mo ako," dasal ni Corazon. "Ang anino ng pagkabalisa na itinanim nila sa akin ay magiging anino na susunod sa kanila hanggang sa kulungan." Ngunit isang bagay ang hindi napansin ni Corazon. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang maliit na recording device na itinago ni Maureen. Lahat ng kanyang bulong, lahat ng kanyang plano, ay posibleng narinig na ng kanyang mga kaaway. Ang gabi ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa eternal peace. Ngunit para kay Corazon, ito ay isang hawla. Pagkatapos ng eksenang ginawa ni Nestor at Maureen kasama ang doktor, iniwan siyang mag-isa sa kanyang silid. Ngunit bago siya gumalaw, tiningnan muna niya ang ilalim ng kanyang kama. Gamit ang isang maliit na salamin, nakita niya ang pulang ilaw ng isang recording device. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Corazon. "Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling mauto?" bulong niya sa sarili. Ngunit sinadya niyang magsalita sa hangin ng mga salitang walang katuturan. "Ricardo, bakit ang daming langgam sa pader? Kailangan ko ng walis." Ang walis ay nasa ilalim ng ulap. Nagpanggap siyang natutulog habang naririnig ang mahinang tawanan ni Nestor at Maureen sa labas ng pinto.
Nang masiguro niyang mahimbing na ang lahat, dahan-dahan siyang bumangon. Hindi siya gagamit ng pinto. Dadaan siya sa maliit na balkonahe na nagdudugtong sa silid niya at sa lumang opisina ng kanyang yumaong asawa. Ang silid ni Ricardo ay amoy lumang papel, insenso at alaala. Dito, ang bawat gamit ay tila humihinga pa rin ng presensya ng kanyang asawa. Lumapit si Corazon sa maliit na altar kung saan nakalagay ang paboritong lumang kintan, Bible, ni Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang mga pahina. Alam ni Corazon na si Ricardo ay isang taong maingat. Bago ito mamatay sa sakit sa puso, madalas itong magbulong tungkol sa seguridad ng kinabukasan. Sa pagitan ng aklat ng mga kawikaan, nakita niya ang isang manipis na sobreng kulay kape. Ang nakasulat sa harap ay, "Para kay Corazon, kung sakaling ang anino ay lamunin ang liwanag." Halos huminto ang tibok ng puso ni Corazon. Binasa niya ang sulat sa loob. Ito ay isang di-opisyal na testamento, ngunit may selyo ng isang notaryo publiko na matalik na kaibigan ni Ricardo. "Corazon, mahal ko," simula ng sulat. "Alam ko ang kahinaan ni Nestor. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang paggagutom sa perang hindi niya pinaghirapan, ang parehong sakit na sumira sa kanyang lolo. Kung darating ang araw na ang eternal peace ay malagay sa panganib dahil sa kanyang mga maling desisyon, huwag mong hayaang mag-isa ka." Tumulo ang luha ni Corazon sa papel. Alam ni Ricardo, alam ng kanyang asawa ang panganib ng kanilang sariling anak. Ngunit mas pinili nitong protektahan si Corazon hanggang sa huli. "Nagtalaga ako ng 3 protektor. Sila ang may hawak ng susi sa emergency fund ng Eternal Peace at may karapatang ivito ang anumang paglipat ng ari-arian. Ngunit ikaw lamang, Corazon, ang may kapangyarihang tumawag sa kanila. Hanapin mo si Attorney Velez, si Mang Cardo ang sapatero, at si Aling Nena na nagtitinda sa palengke. Sila ang mga taong pinagkakautangan natin ng buhay at handa silang ibalik ang utang na loob na iyon sa iyo." Napatigil si Corazon. Ang 3 taong binanggit ay ang mga taong tinulungan nila noon, mga taong hinalo ang kanilang luha sa serbisyo ng Eternal Peace nang walang bayad. Si Ricardo ay hindi nag-iwan ng ginto, kundi mga relasyon. Ngunit ang huling pangungusap sa sulat ang nagpayanig sa kanya. Upang maisakatuparan ito, kailangan mong patunayan na ang pondo ay ginamit sa ilegal na gawain. Ibig sabihin, Corazon, kailangan mong isakripisyo ang kalayaan ng ating anak upang iligtas ang dangal ng ating pamilya. Napaupo si Corazon sa sahig. Yakap ang kintang. Ang bigat ng desisyon ay tila isang bundok na dumagan sa kanyang dibdib. Kung tatawagan niya ang 3 protektor, mabubunyag ang krimen ni Nestor. Ang kanyang anak ay haharap sa mahabang taon sa kulungan. "Nestor, bakit mo ako pinipili sa ganitong paraan?" Hikbi niya sa dilim. Sa labas, narinig niya ang mahinang kaluskos. Mabilis niyang itinago ang sulat sa loob ng kanyang baro. Ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Si Nestor ay nakatayo roon, hawak ang isang flashlight, ang muka ay tila isang estranghero. "Nay, bakit tayo narito sa dilim? Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo nang papasukin ang silid ni Papa. Nagiging mas malungkot lang kayo." Malamig na sabi ni Nestor. "Hinahanap ko lang ang iyong papa." Mahinang sagot ni Corazon, pilit na pinapatatag ang boses. Sabi niya ay may iniwan siyang regalo para sa akin. "Wala siyang iniwan, Nay. Kami na lang ang meron kayo," sabi ni Nestor habang inakaakay ang ina palabas. "At bukas, pipirmahan niyo na ang guardianship papers. Para sa ikabubuti niya ito. Para maging tahimik na ang lahat." Nang makabalik sa kanyang silid, hinawakan ni Corazon ang sulat sa loob ng kanyang damit. Ang lambot ng papel ay tila naging kasing tigas ng bakal. Ang giyera sa loob ng kanyang puso ay natapos na. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi sapat para takpan ang amoy ng nabubulok na moralidad ng kanyang anak. "Ricardo, patawarin mo ako.
Bulong ni Corazon sa kadiliman. Ngunit ang huling hantungan na itatayo ko ay hindi para sa iyo, kundi para sa kasakiman ng ating anak. Kinaumagahan, nagising si Corazon na may bagong talas ang kanyang mga mata, bagaman pilit niyang pinanatili ang pagiging matamlay. Alam niyang binabantayan ni Maureen ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng baby monitor na itinago nito sa ibabaw ng cabinet. Nestor, anak, gusto ko sanang magsimba. Mahinang sabi ni Corazon habang nasa hapagkainan. Gusto kong ipagdasal ang papa mo. At baka sakaling mawala ang mga aninong nakikita ko kung makakaamoy ako ng insenso sa simbahan. Nagatinginan si Nestor at Maureen. Bakas sa mukha ni Maureen ang pag-aalinlangan, ngunit may kung anong ideyang pumasok sa isip nito. Sige Nestor, payagan mo na si Mama. Isama mo siya sa palengke pagkatapos. Hayaan nating makita ng mga tao sa labas kung gaano na siya kalito. Mas pabor iyon sa atin para sa guardianship hearing bukas. Bulong ni Maureen na narinig pa rin ni Corazon. Sumakay sila sa lumang-luma na kabaong van na ginagamit sa mga serbisyo. Habang nagmamaneho si Nestor, tinitingnan ni Corazon ang bawat kanto ng Quezon City na tila ba huling beses na niya itong makikita. Sa tapat ng simbahan, bumaba si Corazon. Dito na lang ako, Nestor. Mauna ka na sa palengke, susunod na lang ako. Alam ko naman ang daan. Sigurado kayo, Nay? Baka mawala kayo, at kung ano na namang sabihin niyo sa mga tao, banta ni Nestor. Huwag kang mag-alala, anak. Kasama ko ang papa mo. Sagot ni Corazon na may kasamang kakaibang ngiti na nagpataas ng balahibo ni Nestor. Nang masiguro niyang nakaalis na ang van, hindi pumasok sa loob ng simbahan si Corazon. Mabilis siyang naglakad patungo sa isang maliit na dampa ng sapatero sa likod ng palengke. Doon, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakayuko, inaayos ang isang sirang swelas. Mang Cardo, tawag ni Corazon, napaangat ng tingin ang sapatero. Nang makilala ang babae, agad itong tumayo at nagmano. Madam Corazon, Diyos ko, napadalaw kayo. Balita ko ay, may sakit daw kayo? Cardo, kailangan ko ang tulong mo. Mabilis na sabi ni Corazon. Inilabas ang sulat ni Ricardo. Natatandaan mo ba ang pangako niyo kay Ricardo nung hinalo niyo ang luha niyo sa serbisyo para sa inyong asawa nang walang bayad? Nanubig ang mga mata ni Mang Cardo. Hinding-hindi ko makakalimutan, madam. Si Ricardo ang nagbigay ng marangal na hantungan sa asawa ko noong wala akong kahit isang kusing. Ano ang kailangan kong gawin? Abangan mo ang tawag ko bukas. Kailangan kong patunayan ang pandaraya ni Nestor, bulong ni Corazon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa palengke, sa pwesto ng mga gulay. Doon ay nakita niya si Aling Nena, ang matapang na tindera na dati nilang tinulungan ng masunugan ito ng bahay at mamatayan ng anak. Sa isang sulyap lang, nagkaintindihan ang dalawa. Madam, narinig ko ang mga balita ni Nestor tungkol sa inyo. Hindi ako naniwala kahit isang sandali, sabi ni Aling Nena habang nagkukunwaring nagtitimbang ng sitaw. Nasa akin ang mga records ng deliveries ng plywood na pinalalabas nilang Oak. Nakita ko silang nagbababa sa likod ng warehouse noong madaling araw. Salamat, Nena. Ihanda mo ang sarili mo bukas, sabi ni Corazon. Ang huli ay ang pinakamahirap, si Attorney Velez. Isang retiradong abogado na nakatira sa isang pahimik na subdivision. Siya ang may hawak ng legal na pangil ng di-opisyal na testamento ni Ricardo. Sa loob ng 15 minuto, habang naghihintay si Nestor sa labas ng palengke, nakipagkita si Corazon kay Attorney Velez sa isang maliit na karinderya. Madam Corazon, ang dokumentong iniwan ni Ricardo ay isang trust fund oversight agreement. Paliwanag ni Velez, seryoso ang muka. Kung mapapatunayan nating ang pondo ay ginamit sa sugal at panloloko, ang guardianship ni Nestor ay mawawalan ng bisa at ang Kiho Su ay babalik sa kontrol ng Board of Trustees na kinabibilangan ni Ricardo, Nena at ako. Ngunit, kailangan mong isampa ang reklamo laban sa sarili mong anak. Handa na ako, attorney. Mas masakit makitang ninanakawan ang mga patay
kaysa makitang nakakulong ang isang anak na hindi na marunong rumespeto sa huling hantungan. Matatatag na sagot ni Corazon. Nang bumalik si Corazon sa van ni Nestor, dala-dala na niya ang mga plastik ng gulay at isang mukhang lalong lito. Nestor, bakit may 2 araw sa langit? Sabi ng tindera ay 3 raw. Napakamot sa ulo si Nestor. Nay, sige na. Sumakay na kayo. Maureen was right. Lumalala na talaga ang kondisyon niyo. Hindi alam ni Nestor, habang nakatingin si Corazon sa bintana, ay binibilang na niya ang mga oras. 3 tao, 3 saksi, at isang ina na handa nang bumitaw sa maling pagmamahal upang iligtas ang danggal ng eternal peace. Ngunit pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Maureen na may hawak na dokumento at isang mapanganib na ngiti. Nestor, good news! Attorney Lopez is here. Pirma na lang ng mama mo ang kulang at attend na ang kanya na ito sa Makati Exchange. Nanlamig si Corazon. Makati Exchange? Ibig sabihin, ibebenta na nila ang kanya bago pa man matuyo ang tinta ng guardianship papers. Ang laban ay hindi na bukas. Ang laban ay ngayon na. Ang hanging umiihip sa loob ng silid ni Corazon ay tila may dalang amoy ng kandila at pormalina. Ang amoy ng katapusan. Nakaupo si Corazon sa kanyang kama, pilit na pinatitigas ang kanyang katawan habang nakatayo sa kanyang harap sina Nestor, Maureen, at ang isang lalaking nagngangalang Attorney Lopez na may hawak na makapal na dokumento. Mama, ayaw namin gawin ito, pero wala na kaming pagpipilian. Simula ni Nestor, ang boses ay puno ng pekeng pagsisikap. Sabi ni Dr. Aranas, hindi ka naligtas dito. Nakikita mo ang mga anino, naririnig mo ang mga boses. Paano kung isang gabi ay masunog mo ang bahay na ito dahil sa kalituhan mo? Hindi ko susunugin ang bahay na pinaghirapan namin ng papa mo, Nestor. Mahinang sagot ni Corazon habang tinitingnan ng bolpen sa ibabaw ng lamesa. Ang bahay na ito ay puno ng alaala. Bakit niya ba gustong makuha ito? Hindi namin gustong makuha, Mama. Gusto lang naming protektahan. Mabilis na sabat ni Maureen. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na kamay ni Corazon. Ibebenta namin ang bahay na ito para ilipat kayo sa isang specialized facility sa Makati. Doon, may mga nurse na titingin sa inyo 24 sa 7. May mga harden, may aircon, hindi tulad dito sa Eternal Peace na puro kabaong ang kasama nyo. Facility? Ibig nyo bang sabihin ay mental hospital? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay sadyang pinatunog na nanginghinig. Specialized facility, Mama. Huwag mong tawaging ospital, iritableng sagot ni Maureen. Pero bago tayo lumipat, kailangan mong pirmahan itong deed of absolute sale at ang guardianship appointment. Ito ay para magkaroon kami ng legal na karapatan na asikasuhin ang lahat ng ari-arian mo habang nagpapagamot ka. Inilapag ni Attorney Lopez ang dokumento sa harap ni Corazon. Madam, ayon sa batas, kung hindi nyo ito pipirmahan ng kusa, mapipilitan ng anak nyo na dumaan sa korte para sa involuntary commitment. Mas matagal yon, mas magulo, at mas masakit para sa inyo dahil idedeklara kayong insane sa harap ng publiko. Nanlamig ang sikmura ni Corazon. Involuntary commitment. Ibig sabihin, handa silang hiyain siya sa buong Quezon City para lang makuha ang kanya at ang nyatang Le. Nay, sige na, pirma na, bulong ni Nestor. Para matapos na itong stress natin. Para makapag-focus na ako sa Makati Exchange. Malaki ang kikitain natin doon, ni. Mababayaran ko ang lahat ng utang ko at makakapagsimula tayo ng bagong buhay. Tumingin si Corazon sa bolpen. Alam niyang kung pipirma siya ngayon, mawawala na siya ng karapatan sa sarili niyang buhay. Pero kung hindi siya pipirma, baka bukas ay nakagapos na siya patungo sa ospital bago pa dumating ang kanyang mga protektor. Hindi ko makita. Nasaan ang linya? Sabi ni Corazon. Ginagaya ang isang taong malabo ang paningin. Masyadong madilim. Ricardo, nasaan ang ilawan?
Narito ang linya, Mama. Dito, oh! Galit na itinuro ni Maureen ang tapat ng pangalan ni Corazon. Nawawala na ang pasensya ng manugang. Nestor, hawakan mo ang kamay ng mama mo. Tulungan mo siyang pumirma. Hinawakan ni Nestor ang kamay ni Corazon. Ramdam ni Corazon ang panginginig ng kamay ng kanyang anak. May konsensya pa ba itong natitira? Isip ni Corazon. Pero bago pa dumapo ang bolpen sa papel, sinadya ni Corazon na mabitawan ang kanyang katawan. Nag-acting siyang tila hiningal at nanigas ang mga mata. Ang anino! Nestor! Ang anino ng papa mo! Nakatayo siya sa likod ng abogado. Galit siya. Bakit madugo ang mga kamay niyo? Sigaw ni Corazon habang itinataboy ang lamesa. Tumalsik ang mga dokumento sa sahig. Diyos ko! Nestor, help me! Maureen, help me! Ricardo, huwag mo kaming kuhanin! Magsisimula na naman siya! Sigaw ni Maureen, mabilis na lumayo dahil natapon ang tinta sa kanyang mamahaling damit. Attorney, kita niyo na? Hindi na siya pwedeng kausapin ng matino. Sige na, attorney, umalis na muna kayo. Kami nang bahala rito. Sabi ni Nestor na halatang natakot sa pagwawala ng ina. Nang makaalis ang abogado, mabilis na nilapitan ni Maureen si Corazon at dinuro ito. Makinig ka, matandang baliw! Pipirma ka, gusto mo man o hindi. Kung kailangang kaladkarin ka namin sa harap ng huwes bukas, gagawin namin. Wala ka ng kakampi, wala nang maniniwala sa'yo. Padabog na lumabas ang dalawa at muling nilock ang pinto. Naiwang hinihinga si Corazon sa kama, pero sa ilalim ng kanyang paghingal, may isang lihim na tagumpay. Hindi siya nakapirma. Nakakuha siya ng dagdag na oras. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone na itinago niya sa loob ng punda ng unan. Mabilis siyang nag-type ng mensahe para kay Attorney Velez, Mang Cardo at Aling Nena. Ang bitag ay nakalatag na. Bukas, sa oras ng guardianship hearing, kailangan ko kayo sa eternal peace. Huwag kayong dadaan sa harap. Gamitin niyo ang pintuan ng bodega ng mga kabaong. Ang huling damtang ay magaganap na. Binitawan ni Corazon ang cellphone at tumingin sa di maipaliwanag na anino sa sulok ng silid. Ricardo, bukas. Bukas ay tatapusin ko ang lahat. Kahit ibig sabihin nito ay ang huling pagkakataon na matawag akong ina ng ating anak. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mga makapal na kurtina sa silid ni Corazon. Ngunit ang loob ng eternal peace ay nanatiling balot ng isang malamig at mabigat na katahimikan. Hindi nakatulog si Corazon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala para sa darating na bagyo. Narinig niya ang pagpihit ng kandado. Sa pag-aakalang si Maureen na naman ang magdadala ng gamot, inayos ni Corazon ang kanyang pagkakahiga at pinanatili ang blangkong ekspresyon. Ngunit hindi ang matalas na tunog ng tahong ni Maureen ang narinig niya, kundi ang mabibigat at tila nag-aalangang hakbang ni Nestor. Nay, gising na po ba kayo? Mahinang tawag ni Nestor. Hindi sumagot si Corazon. Pinanood niya si Nestor mula sa ilalim ng kanyang mga talukap. Ang kanyang anak ay mukhang hindi natulog ng ilang gabi. Gusot ang damit nito, magulo ang buhok, at may bahid ng tuyong luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Nestor sa gilid ng kama at, sa hindi inaasang pagkakataon, bigla itong lumuhod sa sahig. Nay, patawarin niyo ako! Hikpi ni Nestor. Hinawakan niya ang kamay ni Corazon. Ang kanyang panginginig ay ramdam hanggang sa buto ng matanda. Nay, please! Alam kong gising kayo. Alam kong naririnig niyo ako. Dahan-dahang imulat ni Corazon ang kanyang mga mata. Nestor, bakit ka umiiyak? Nasaan ang papa mo? Sabi niya ay pupunta kami sa sementeryo. Nay, itigil niyo na yan. Alam kong hindi kayo baliw. Alam kong matalino kayo. Mabilis na sabi ni Nestor. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nay, kailangan ko ang tulong niyo. Mamatay ako, Nay. Ang mga taong pinagkakautangan ko sa Manila,
hindi sila biro. Pagkatapos ng investment ko sa crypto, hindi lang pera ang nawala. May mga banta na sila sa buhay ko. Napaupo si Corazon sa kama. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Bakit, Nestor? Bakit mo hinayaang umabot sa ganito? 5 milyong piso mula sa QE, yon ay para sa mga mahihirap, para sa huling hantungan nila. Sabi ni Maureen ay mabilis lang ang kikitain. Sabi niya ay dodoble ang pera sa loob ng 1 buwan. Giit ni Nestor, habang lalong humihigpit ang hawak sa kamay ng ina. Nay, kailangan nating ibenta ang kanya na ito. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang utang at mawala ang mga banta sa akin. Kapag nakuha ko ang guardianship nyo, magagawa nating lahat yun ng mabilis. Hindi na tayo maaabala ng mga pulis o ng mga tao sa palengke. Tumingin si Corazon sa mga mata ng kanyang anak. Sa kabila ng pagmamakaawa nito, nakita niya ang isang katotohanang mas masakit pa sa pagnanakaw. Ang kanyang anak ay ganap nang naging sunod-sunuran sa ambisyon ni Maureen. Ang Nestor na nasa harap niya ay hindi humihingi ng tawad dahil sa pagkakamali. Humihingi siya ng paraan para makatakas sa pananagutan. Kung ibebenta natin ang bahay na ito, Nestor, saan tayo pupunta? Saan pupunta ang Eternal Peace? Ibinigay ito ng papa mo para magkaroon ng dignidad ang mga walang-wala. Mahinaong sabi ni Corazon. Nay, huwag na kayong mag-isip ng ibang tao. Ako ang anak nyo. Mas mahalaga ba ang mga patay na yan kaysa sa buhay ko? Sigaw ni Nestor. Muling bumalik ang talim sa kanyang boses. Doon na intindihan ni Corazon. Si Nestor ay hindi na naghahanap ng kalinga ng isang ina, kundi isang kasabwat sa kanyang pagkakasala. Nestor, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nangangahulugang sasamahan ka sa pagbangin, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay naging matatag at formal. Maaari kitang iligtas, pero hindi sa paraang gusto mo. Anong ibig niyong sabihin? Bago pa makasagot si Nestor, bumukas ang pinto. Si Maureen ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa kanilang dalawa. Alam ni Corazon na narinig ng manugang ang lahat sa pamamagitan ng recorder. Nestor, tumayo ka riyan. Huwag kang magmakaawa sa isang taong wala ng katinuan. Matigas na utos ni Maureen. Lumapit siya at hinilang asawa. Mama, huwag niyo nang paasahin ang anak niyo. Ang hearing para sa guardianship ay mamayang hapon na. Inihanda na ni Attorney Lopez ang lahat. Kung hindi mo pipirmahan ang deed of sale ng kusa, ang West na mismo ang magdedeklara sa'yo na incompetent. Maureen, huwag mo namang takutin ng ganyan ng mama. Pag-awat ni Nestor. Ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo sa asawa. Tumahimik ka, Nestor. Kung hindi dahil sa katangahan mo sa kripto, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Maureen bago muling hinarap si Corazon. Makinig ka, matanda. Mamaya, sa harap ng huwes, gagawin mo ang lahat ng sasabihin namin. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa pinakamadilim na ward ng ospital ka mapupunta. Wala kang takas. Nang makaalis ang dalawa, naiwan si Corazon na nakatingin sa kanyang mga nanginginig na palad. Ramdam niya ang init ng 2 apoy. Ang pagmamahal sa kanyang anak at ang tungkulin sa katarungan. Ngunit sa gabing iyon, habang inihahanda ang kanyang sarili para sa huling laban, may isang bagay na hindi alam ni Nestor at Maureen. Sa gitna ng kanyang giyera, ang kanyang mga protektor ay nakahanda na sa anino ng bodega. Ang damtang na tinutukoy ni Corazon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kasakiman na pumatay sa kaluluwa ng kanyang anak. Nestor, bulong ni Corazon sa kadiliman. Hindi kita binabayaan. Tinuturuan lang kita kung paano maging tao muli, kahit sa loob pa ito ng kulungan. Ang opisina ng Eternal Peace ay nababalot ng amoy ng sariwang bulaklak at insenso. Ngunit ang atmosfera sa loob ay kasing lamig ng isang morgue. Nakaupo si Corazon sa dulo ng mahabang lamesa, nakasuot ng kupas na duster. Ang kanyang buhok ay sadyang ginulo ng kaunti, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan.
Sa harap niya ay sina Nestor, Maureen, at Attorney Lopez. Nakahanda na ang lahat, Attorney, sabi ni Maureen, na hindi na maitago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Gaya ng nakita niyo sa records na nakuha namin sa kwarto niya, lumalala na ang kondisyon ni Mama. Kanina lang ay kinakausap niya ang pader. Madam Corazon, tawag ni Attorney Lopez. Naintindihan niyo ba kung bakit tayo narito? Ito ay para sa inyong ikabubuti. Ang dokumentong ito ay magbibigay ng kapangyarihan kay Nestor na pang-alagaan ang lahat ng ari-arian niyo habang kayo ay nagpapagamot. Dahan-dahang liningon ni Corazon ang abogado. Ari-arian? Ibebenta niyo ba ang mga kabaong ni Ricardo? Sabi niya, wag daw. Kasi dun daw siya matutulog kapag napagod siya sa paglalakad sa sementeryo. Napabuntong hininga si Nestor. Tila nahihiya sa harap ng abogado. Nay, please, pirmahan niyo na ito. Kailangan na nating ibenta ang bahay. Ngayong hapon na ang deadline ng mga pinagkakautangan ko. Mamatay ako kapag hindi natin nabayaran ang 5 milyon. 5 milyon? Bulong ni Corazon, pilit na ginagawang paos ang boses. Ang dami namang barya noon. Nasaan ang pera para sa mga mahihirap, Nestor? Yung Kui Hausu? Mama, wala na yon. Isinugal na ni Nestor sa kripto, diba? Inis na sabat ni Maureen. Nakalimutan ng may ibang tao sa silid dahil sa sobrang pagmamadali. Attorney, pirma na lang ang kailangan. Kita nyo naman, hindi na niya alam ang nangyayari sa paligid niya. Sige na, Nestor. Hawakan mo ang kamay niya. Sandali. Pigil ni Corazon, biglang tumigil sa pag-acting na lito. Kung pipirma ako, mawawala ba ang mga maitang mana ginawa mo, Nestor? Yung mga pamilyang binilhan mo ng isang slot para sa 5 patay? Hindi ba sila magagalit? Nay, tumahimik na kayo! Sigaw ni Nestor, namumutla na sa kaba. Wala nang makakaalam noon. Sinunog na namin ang mga physical records. Ang kailangan na lang natin ay ang pera mula sa pagbebenta ng bahay na ito para mabura ang lahat ng bakas ng utang ko. Attorney, pirmahan na natin ito. Oo, attorney! Dagdag ni Maureen habang dinuduro si Corazon. Pirmahan mo na yan, matandang baliw. Wala na makakaligtas sa inyo. Kahit tawagin mo pa ang multo ng asawa mo, kami na ang may hawak ng eternal peace. Amin na ang bahay na ito at ikaw, mabulok ka sa ospital. Sa sandaling iyon, biglang tumayo ng tuwid si Corazon. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko at ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat. Nawala ang lahat ng bakas ng kalituhan. Attorney Lopez, narinig niyo ba ang lahat ng iyon? Malamig na tanong ni Corazon. Anong ibig mong sabihin? Utal ni Nestor. Inabot ni Corazon ang recorder na itinago ni Maureen sa ilalim ng lamesa kanina at itinaas ito. Salamat sa device na ito, Maureen. Narinig ng lahat ang pag-amin niyo sa pagnanakaw sa Kui, ang pagsunog ng records, at ang pangloloko sa mga pamilyang namatayan. Hindi yan totoo. Attorney, baliw siya. Nag-iimbento lang siya. Tili ni Maureen. Hindi siya baliw, Maureen, at hindi siya nag-iisa. Ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Attorney Velez, kasunod sina Mang Cardo, Aling Nena, at 2 unipormadong pulis. Attorney Lopez, ako ang may hawak ng Trust Oversight Agreement ni Ricardo Garcia. Seryosong sabi ni Attorney Velez. At ayon sa mga testimonya ni Mang Cardo at Aling Nena, kasama ang ebidensya ng mga plywood na kabaong na ipinalit nyo sa dekalidad na kahoy, ang guardianship na hinihiling nyo ay hindi lamang walang bisa. Ito ay base sa kriminal na gawain, nanika si Nestor. Ang kanyang tuhod ay bumigay at muli siyang napaluhod sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagmamakaawa, kundi dahil sa tindi ng takot. Mama, please! Hikbi ni Nestor. Tiningnan ni Corazon ang kanyang anak na may halong pait at katigasan. Nestor, ang damtang na inihanda ko ngayong araw ay hindi para sa akin.
Ito ay para sa kasakimang pumatay sa pagkatao nyo. Lumingon si Corazon kay Maureen na sinusubukang tumakas sa bintana, ngunit agad na hinarang ng mga pulis. Ang bahay na ito ay mananatiling tahanan ng danggal, Maureen. At ikaw ang unang lalabas dito ng nakaposas. Habang inaakay ng mga pulis ang mag-asawa palabas ng Eternal Peace, narinig ni Corazon ang huling sigaw ni Nestor. "Nanay, iligtas mo ako! Nanay!" Napahawak si Corazon sa kanyang kintaing na nasa lamesa. Ang bawat sigaw ni Nestor ay parang saksak sa kanyang puso, ngunit hindi siya gumalaw. Alam niyang ito ang tanging paraan para mabigyan ng kapayapaan ang mga pamilyang niloko ng kanyang anak. "Attorney Velez," mahinang sabi ni Corazon, "ihanda ang lahat ng pondo. Ibalik natin ang pera sa mga pamilyang ninakawan. Ang Eternal Peace ay magsisimula muli sa katotohanan." "Walang gagalaw, mga pulis ito." Ang sigaw na iyon ay tila kulog na bumasag sa lahat ng pangarap ni Nestor at Maureen. Pumasok ang mga otoridad sa loob ng opisina ng Eternal Peace. Ang kanilang mga bota ay dinala ang tunog ng katarungan sa sahig na binalot ng kasinungalingan. Nanigas si Maureen. Ang kanyang muha na kanina ay punong-puno ng pagmamataas, ay biglang naging kasing puti ng mga bulaklak sa burol. Si Nestor naman ay tila isang kandilang biglang naubusan ng metsa. Nanginghinig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa posas na hawak ng isang pulis. "Mama, anong ibig sabihin nito?" Utal ni Nestor. Ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw. "Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ako ang anak mo! Nag-iisa mong anak!" Humakbang si Corazon palapit sa kanyang anak. Sa bawat hakbang niya, nawawala ang hitsura ng isang lito at ulyaning matanda. Ang kanyang tindig ay naging kasing tuwid ng mga puno ng nara sa kanilang bakuran. Tiningnan niya si Nestor ng diretso sa mata. Isang tingin na puno ng pagmamahal na nauwi sa matinding pighati. "Hindi ka lang magnakaw sa akin, Nestor. Hindi mo lang ako sinubukang gawing baliw." Ang boses ni Corazon ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid. "Ninakawan mo ang mga taong wala nang mahinga ng tulon. Ang mga pamilyang pinagkakautangan natin ng buhay. Ang mga taong pinagkatiwalaan ang ating pamilya para sa huling hantungan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binaboy mo ang dangal ng papa mo, Nestor." "Mama, nadala lang ako. Si Maureen ang magsabi na mabilis ang pera sa kripto." Turo ni Nestor sa kanyang asawa, pilit na inililipat ang sisi. "Walang hiya ka, Nestor," sigaw ni Maureen, habang pilit na kumakawala sa hawak ng isang pulis. "Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang kusang kumuha ng pondo. Huwag mo akong ituro." "Attorney Velez, ibigay ang lahat ng ebidensya." Utos ni Corazon. Hindi pinapansin ang bangayan ng mag-asawa. Inilapag ni Attorney Velez ang mga physical logs na nakuha ni Corazon sa bodega. Narito ang listahan ng lahat ng pamilyang nabiktima nyo. Ang bawat pirma ni Nestor sa mga huling serbisyong hindi naman totoong nangyari ay sapat na para sa habambuhay na pagkakakulong. At narito rin ang ebidensya ng pagtatangka nyo sa buhay ni Madam Corazon. Ang antipsychotic drugs na pilit nyo sa kanyang ipinainom. "Inumin nyo na lang ang lason nyo, Maureen," malamig na sabi ni Aling Nena, ang tinderang dumaan sa harap ng manugang. "Akala nyo ba ay hindi ko nakikita ang mga plywood na kabaong na idina-deliver nyo sa gabi? Ang akala nyo ba ay mas matalino kayo sa amin dahil mahirap lang kami?" Nay, maawa kayo," luhod ni Nestor sa harap ni Corazon, pilit na humahawak sa laylayan ng duster ng ina. "Huwag niyo akong ipakulong. Sino ang mag-aalaga sa inyo? Sino ang magbabantay sa Eternal Peace? Nay, magbabayad ako. Gagawan ko ng paraan." Napapikit si Corazon. Ang bawat hikbi ni Nestor ay tila kutsilyong humahati sa kanyang puso. Bilang ina, ang tanging gusto niya ay yakapin ang kanyang anak at sabihing ayos na ang lahat. Ngunit bilang may-ari ng Eternal Peace
at tagapang-alaga ng dangal ng kanyang asawa, alam niyang ang habag ay hindi kailanman dapat maging kasing kahulugan ng kawalan ng katarungan. Ang pag-aalaga sa akin, Nestor, ay hindi kailanman dapat based sa pagnanakaw at panloloko, sabi ni Corazon habang pinapahid ang isang butil ng luha. Ang eternal peace ay hindi kailangan ng isang magnanakaw na tagapagmana. Ito ay kailangan ng katotohanan. Lumingon si Corazon sa hepe ng mga pulis. Dalhin niyo na sila. Hindi, Mama, wag! Sigaw ni Nestor habang isinasakay sa patrol car. Magpiyansa ka para sa akin, Nay. Nestor mo ito, ang anak mo! Nanatiling nakatayo si Corazon sa beranda ng Eternal Peace habang pinapanood ang paglayo ng mga sasakyan. Sa tabi niya ay sina Mang Cardo at Aling Nena, ang mga taong itinuring niyang tunay na pamilya sa gitna ng unos. Madam Corazon, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Mang Cardo, puno ng pag-aalala. Tumingin si Corazon sa langit na nagsisimula ng dumilim. Mabigat ang puso ko, Cardo. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan, malaya na akong huminga. Wala na ang mga anino. Kinuha ni Corazon ang kanyang telpono at tinawagan si Attorney Velez. Attorney, ihanda ang lahat ng pondo. Ibalik natin ang bawat sentimo sa mga pamilyang niloko ni Nestor. Kung kailangang ibenta ang ilan sa mga ari-arian ko, gawin niyo. At tungkol sa piyansa ni Nestor, huminto si Corazon. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. Wala tayong babayarang piyansa. Hayaan siyang harapin ang bawat araw sa kulungan. Doon niya matututunan kung ano ang halaga ng pangalang Ricardo Garcia na kanyang sinira. Pumasok si Corazon sa loob ng Ñatangle. Hinaplos niya ang larawan ng kanyang asawa. Ngayon, ang Eternal Peace ay hindi na lamang lugar para sa mga patay. Ito ay naging lugar kung saan ang katarungan ay muling nabuhay. Lumipas ang 1 buwan mula nang ang katahimikan ng Eternal Peace ay bumasag sa isang iskandalong yumanig sa buong Quezon City. Ang mga bulaklak sa harap ng Ñatangle ay sariwa pa rin, ngunit ang amoy ng formaldehyde at panlilinlang ay napalitan na ng bango ng mga puting rosas at kandila ng pag-asa. Nakatayo si Corazon sa harap ng kanyang lamesa. Ang lamesang dati ay naging saksi sa kanyang paghihirap at sa mga lason ni Maureen. Ngayon, ang lamesang ito ay malinis. Sa harap niya ay sina Attorney Velez, Mang Cardo at Aling Nena. Madam Corazon, tapos na po ang audit. Balita ni Attorney Velez. Naibalik na natin ang pera sa lahat ng 40 pamilyang na biktima ng maitangma ni Nestor. Ginamit natin ang emergency fund na iniwan ni Ricardo at ang ilang ipon nyo. Malinis na ang record ng Eternal Peace. Salamat, Attorney. At ang tungkol sa bagong board? Tanong ni Corazon. Nakahanda na ang dokumento, Madam, sagot ni Mang Cardo ng may ngiti. Ang Eternal Peace ay isa na ngayong Community Supervised Trust Fund. Kami ni Nena at Attorney Velez ang magsisilbing board members para siguraduhing wala ng sentimong mawawala sa pondo ng mga mahihirap. Huminga ng malalim si Corazon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang bato na unti-unting nadudurog. Ngunit bago siya tuluyang magsimula ng bagong buhay, may isang huling obligasyon siyang kailangang tuparin. Sa loob ng selda sa Quezon City Jail, masangsang ang amoy at siksikan ang mga tao. Nakaupo si Nestor sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim at ang kanyang katawan ay nangangayayat. Nang makita niya ang kanyang ina sa kabilang panig ng rehas, mabilis siyang tumayo at lumapit. Nay! Nay, salamat at pinalabas mo na ako! Sigaw ni Nestor. Pilit na inaabot ang kamay ng ina. Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Nasaan ang mga papeles? Kailan ako makakauwi? Tumingin si Corazon sa kanyang anak. Wala na siyang nararamdamang galit. Tila manhid na ang kanyang puso sa tindi ng pighati. Inilapag niya ang isang maliit na bag sa lamesa. Narito ang mga gamit mo, Nestor.
at ang lumang kintaing ng papa mo. Mahinang sabi ni Corazon. Napatigas si Nestor. Anong ibig mong sabihin? Nay, ang piyansa ko? Bakit wala si Attorney Lopez? Walang babayarang piyansa, Nestor. Matigas na sabi ni Corazon. Nahatulan na ang kaso niyo ni Maureen. Dahil sa dami ng ebidensya at sa testimonya ng mga biktima, tatanggapin niyo ang parusa ng batas. Maureen is in a separate facility now, and she's facing even heavier charges for the attempted poisoning. Nay, paano niyo nagawa ito? Sigaw ni Nestor. Ang kanyang boses ay puno ng put at desperasyon. Anak niyo ako! Sa inyo ko nakuha ang lahat. Bakit niyo ako itatapon dito? Hindi kita itinatapon, Nestor. Ibinabalik kita sa katotohanan, sabi ni Corazon habang dahan-dahang tumatayo. Nestor, ang pag-ibig ng ina ay hindi laging yakap. Minsan, ito ay ang pagpapaubaya sa batas para matuto ang isang anak na nabulag ng kasakiman. Ang damtang na inihanda ko para sa iyo ay ang pagkamatay ng iyong maling ambisyon. Magsilbi sana itong daan para isilang ang bagong ikaw pagkatapos ng iyong parusa. Nay! Huwag mo akong iwan! Nay! Hindi na lumingon si Corazon. Naglakad siya palabas ng kulungan. Ang bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Sa labas, sinalubong siya ng sikat ng araw at ng malamig na hangin ng hapon. Pagbalik sa Eternal Peace, may isang damtang na nagaganap. Pero sa pagkakataong ito ay isang marangal na serbisyo para sa isang matandang lalaking walang pamilya na namatay sa kalsada. Si Corazon ang nag-asikaso ng lahat. Wala sa pinakamagandang kabaong hanggang sa pinakamabangong bulaklak. Madam Corazon, bakit niyo po ibinigay ang lahat ng ito ng libre? Tanong ng isang bagong tauhan dahil ang huling hantungan ay hindi tungkol sa kung magkano ang laman ng bulsa mo, kundi tungkol sa dignidad ng kaluluwa mo. Sagot ni Corazon habang inaayos ang puting ribbon sa kabaong. Nang matapos ang serbisyo, nagtungo si Corazon sa sementeryo sa tabi ng libing ni Ricardo. Naupo siya sa damuhan at hinaplos ang pangalan ng kanyang asawa. Ricardo, maayos na ang lahat, bulong niya sa hangin. Ang Eternal Peace ay nanatiling tapat sa pangako natin. Ang ating kanya ay ligtas na at ang pondo ay nasa mabubuting kamay na. Pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisingi, ngunit ito ay luha ng kapayapaan. Alam ni Corazon na kahit malayo ang kanyang anak, nagawa niya ang tama. Ang ranzoy na iginuhit niya ay hindi para maghiwalay sila, kundi para protektahan ang huling natitirang dangal ng kanilang pamilya. Hindi na ako natatakot sa mga anino, Ricardo, sabi ni Corazon habang tumitingala sa papalubog na araw. Dahil alam ko na sa dulo ng bawat kadiliman, palaging may liwanag na naghihintay para sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan. Tumayo si Corazon at naglakad pabalik sa Eternal Peace. Sa gitna ng mga kabaong at kandila, nahanap niya ang tunay na katahimikan. Isang katahimikang hindi base sa kamatayan, kundi sa isang buhay na marangal at may pananagutan.